Breaking news po. Ito po ang gumulat sa umagang ito. BBM nandun daw sa St. Luke's at nakaratay daw ito. At meron daw di umanong stage 4 cancer. Kaya namayat na ng husto. Sinasabi ng iba, butot, balat na. Halaka, totoo kaya ito mga kababayan ko? Panoorin po natin ang sinasabi ni General Macanas. Ito po mga kababayan. Ako, magugulat kayo dito. Gaano katotoo na si BBM ay may matinding sakit at tila ayon po sa iba, hindi na raw aabutan ng impeachment ni Sara Duterte. At isa ba, si Miss Rowena Guanzon, matindi rin ang kanyang banat. Sabi ng iba, pag si Miss Rowena Guanzon daw ang bumibitaw ng mga banat na ito, may katotohanan. Naku po mga kababayan ko, sabi kasi ni Miss Rowena Guanzon, nangangamoy St. Peter na si BBM. Hala ka. Totoo kaya ito? Ito po yung balita mga kababayan. Mamaya, panoorin nyo yung buong video para malaman nyo ang totoo kung legit ba ito o hindi. Wala pa kasing banat ang Malacanang. Ito po si General Macanas. Bakit namamayat? Ito po, OMG. Namayat na daw? Stage 4 cancer ka na, sir? Sino kaya ito? Hala ka. Si BBM kaya yung pinapatungkulan nito? Ito po ang balita. Totoo kaya? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Rob Rances. Hindi ko maintindihan. Namayat na daw. Lah. Namayat. Sino ba? Hindi ko magets itong mga namayat na. Ito ba yung sinasabi nila na stage 4? Sino ba yung may stage 4? Hindi ko rin magets. So, namayat na daw. Ang nag-react is 3,300. Nako, 2,000 dami. ang tumatawa, 1,100 ang nag-like. Nako, mga kababayan, sino kaya yung pinapatungkulan ng sinasabi nila na mayroong stage 4 cancer? Ayan no, sino kayo namayat na daw? Ibig sabihin, butot balat. Ano naman sinasabi ng mga komento? Granted din naman ang wish ni Cara David. God save the Philippines. BP Sara, lead the country. Naku po mga kababayan ko. Nag-iiyakan na mga tangalista. Ano kaya ang totoo? Pag walang public appearance, sigurado may tinatago ang administrasyon. Naku po mga kababayan ko, ano kaya ang totoo dito? Right ng taong bayan na malaman ano kalagayan niya. If on sick leave, automatic upo, dapat muna yung busy. Naku po mga kababayan ko, itatago nila ang tunay na kalagayan ni BBM dahil ayaw nila paupuin si BP Sara. Hala ka mga kababayan ko, grabe mga komento. Good news sa bayang Pilipinas. Hala ka. Nategi o hindi dapat mamuno si Inday Sara. Para sa akin, hindi talaga kaya ni BBM mamuno. Lalo sa kalagayan ng bansa ngayon. Hala ka mga kababayan ko. Paano na yan? Bawal magdala ng maleta sa langit. Sa impyerno, pwedeng-pwede. Sabi ni Ray Redora. Sabi ni Marie Lanindrada. Ito, yan no. Grabe naman ang pangyayari sa Pilipinas. Paano na tayo? Sana sa susunod, si Tambaluslos na. Hala ka, mga kababayan ko. Ano yung sinasabi ng mga komento? Grabe. Ano ba ito? Comments. Richard Otero, akala ko yun na eh. Tapos, Lani Aguilar, namayat or namatay na? Mark Almanzor, ay, buhi pa di ay. Ibahin ang replacement na tatlong huling litra. Namayat, Y80, sinabi niyang TAY. Huwag naman. Ang bago sa Jollibee Yummer. Ayan mga kababayan, ano kaya ang totoo dito? Nako po,
ito kasi ang nagsisirculate mga kababayan sa social media na si BBM ay may stage 4 cancer. Nako po, ito oh. Colon cancer 4. Ganito ba? Gaano ba katotoo ang kumakalat na balita? Ayan oh, mga kababayan no. Basahin natin ha. Para malaman nyo. Grabe yung mga balitang ito mga kababayan ko. Matindi. Basahin natin ha. Gaano ba ko? Ito mga kababayan ko. Gaano ba katotoo ang kumakalat na balita na may stage 4 cancer si BBM? Bakit po biglang nagte-trending ngayon Easter Sunday? Wala pang pahayag ang Malacanang sa isyong may stage 4 cancer umano si Ferdinand Bongbong Marcos. Manila, Philippines. Kaliwat kanan ngayon ang post sa social media na umano'y may stage 4 cancer colon si Dayunyor. Lalo nagtrending ngayong Easter Sunday. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang hinggil sa issue. Dahil dito, mananatiling hindi kumpirmado at fake news ang kumakalat na impormasyon online. Patuloy naman ang diskusyon sa social media matapos itong ibahagi ng iba't ibang netizen at pages na nagdudulot ng sari-saring reaksyon sa publiko. May ilang netizen at DDS na sinasabing minamadali umano ang impeachment kay Sara Duterte dahil di umano kunin siya ni Lord. Wala ring opisyal na ebidensya na sumusuporta sa pahayag na ito at nananatili itong haka-haka sa social media. Hinihikayat ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon at tiyaking ito ay nagmumula sa mapagkakatiwalaang sources bago paniwalaan o i-share. Yan mga kababayan ko. Nagsalita dito si Miss Rowena Guanzon mga kababayan. O ito pa yung sinasabi ito po, panoorin po natin mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. Ano kaya ang katotohanan? Si BBM daw ay nasa St. Luke's. Naku, nakaratay. At talagang matindi ang mga pasabog ni Miss Rowena Guanzon sa kanyang FB account. Official po ito. Na tila nangangamoy St. Peter. Naku po mga kababayan ko, totoo kaya ito? Sauna Vine, namalik mata ako. Akala ko namatay na. Buti, binasa ko ulit. Galing din ang pag-post ni Rob Francis, ano? Amelia Siok, magpalitson na ba tayo? Darian Arinsol, baka mabudol na naman tayo. To see is to believe. Alan Melgar, kompra na tagpansit. Ayan mga kababayan, iba-iba po ang mga lumalabas na mga reaksyon sa social media at matindi ang diskusyon at diskurso at debate. Ano kaya ang totoong nangyari kay BBM? Yung iba, sinasabi nila, nakaratay na, may stage 4 cancer, hindi naabutan ng impeachment. Ang matindi kasi mga kababayan, si Miss Rowena Guanzon, ang isa sa mga primary na nag-post at nag-react dito. Sinasabi niya na St. Peter, nangangamoy St. Peter si BBM. O ito, para paniwalaan yung mga kababayan, ipakita po natin, ito, Miss Rowena Guanzon. O, Rowena Guanzon. Kasi matindi mga kababayan Ito po. Ayan o mga kababayan. FB account niya po ito. Ayan o, FB account ni Miss Rowena Guanzon. Ayan o, nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday. Ayan o, nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday Kaya pala madaling-madali. Ala ka, mga kababayan no. Parehong magnanakaw, parehong nagtatago ng sakit. Balik pa away ka talaga niyan dong. Ayan o, dami o. Kung di pa tayo matanda nito, wait nyo si Charis. Para sa part 3, hanggang matuto talaga ang bayan. Nako po. Di pa pala umabot. Yan yung mga pasabog. Viral na viral po.
si Miss Rowena Guanzon, pagka tinype nyo po ang kanyang pangalan, popular. Attorney Rowena Guanzon, popular sa FB dahil sa kanyang mga post na ganito. Nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday. Hala ka, mga kababayan ko, nag-react naman yung mga vlogger. Na mga BBM vlogger nag-react. Galit na galit kay Rowena Guanzon. Pinanata nila si Rowena Guanzon na nagpapakalat ng fake news. Ako po. Ano kayong masasabi ni Auntie Claire dito? O, tignan nyo po mga kababayan ha. Anong sinasabi ng mga komento dito? O, magbasa nga tayo. Ayan o. Check natin ha yung mga bago ha. Yang naaamoy-amoy St. Peter mo mamaya pala, yan sa'yo, dahan-dahan ka sa mga binibitawan mong salita at magkakatotoo sa'yo, pati ba naman ikaw fake news na rin? O, sinasabi nila mga kababayan na si Miss Rowena Guanzon, ang kanyang post na ito ay fake news. Ito pa po, wish granted naman ni Cara David at kung sakali, halaka, sinasabi nila yung mga sinasabi ni Cara David na lahat ng kurap ay mategi, ayun, nagkakatotoo daw sabi nung post nung nag-post dito. Lahat daw ng mga kahilingan ni Cara David ay nagkatotoo na. Halaka, mga kababayan ko. O ito pa, ano sinasabi ni General Macanas dito? Ito po ang balita. Magugulat po kayo. Ito po. Toni-tonilada, ipaluto. Dino George Inte, wrong spelling. O, yung Y80, wrong spelling daw yun. Ian Shaquille, kala ko namatay. Mahal Kennedy, ang pagkabasa ko namatay na, I should have gone to Specsavers. Medyo may pagka-ano din itong si Rob Frances, may pagka-sutil na mayat. Well, O mga kababayan, so i-check nga natin itong sinasabi niyang Rob Ramses para makita natin kung legit po ito. Ito, Rob Ramses. Ito, Rob Ramses ya. Rob Ramses. Ayan. Ito po. So ito mga kababayan ha, check natin ha. Ano bang sinasabi dito? Na Rob Ramses payat na check nga natin nasan yung mga post na ito. Hindi natin makita ito, check natin mga kababayan ko yung post na ito. Ayan, mayroon dito. Ayan o, sabi dito mga kababayan, siguro magiging national hero si Cara David. Ilan taon mula ngayon for saving the country from the monster. Hala, grabe yung mga post na ito mga kababayan. Several, ito, tignan natin ha. Ang dami ding post kasi ni Rob Frances eh. Talagang satiring po ito. Nagsasatire po siya. Ayan namayat na daw. Yan ang sinasabi. Yan po yung post ni Rob Frances na namayat na daw. Naku po, mga kababayan ko. Ito Ayan. Namayat or nategi na. Grabe naman yan. Ay buhi jay. Naku po. Ayan po yung mga komento mga kababayan ko Pero sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hanggat wala pong legit na balita na nagpapahayag na lumalabas po sa mga opisyal na mga nagbibigay ng balita na totoo gaya ng Net25, SMNI, wag muna tayong maniniwala.
Pero sabi nga nila, si Miss Rowena Guanzon kasi ang nagpahayag nito. Na alam nyo naman yon, syempre legit yun, si Miss Rowena Guanzon. Ako po, mga kababayan ko. Ano na kaya ang totoo dito? O, check pa natin to ha. Ano sinasabi at ni General Macanas? Speaking of our health, bantayan natin ang ating timbang. Kasi kung sobra kang mabigat, it means you're not healthy. Malala ko nung pandemic, nagtago kami sa aming farm. Tapos, sarap kumain doon. Hindi ko nabantayan ang aking katawan, lumaki na. And then, isang araw, duman kami sa corn mill, may timbangan doon. Ayan, mga kababayan ko. Ano nang masasabi nyo dito? So, ngayon, binabantayan ko ang aking food intake. Nung una, ang sarap kumain ng kanin. Maka 2 o 3 cups of rice ako per meal. Hanggang mayroon na akong kaibigan, isang brigade commander. Kumain ako sa kanyang kampo. Sir, sabi niya, dapat 1 rice of cup lang tayo per meal. Hindi pwedeng di bali na mag-ulam ka ng maraming ulam, wag lang yung kanin. Kasi yung kanin, ma-convert yan into sugar, lalaki talaga ang katawan mo. So yung ulam, protein man yan, ma-convert into protein. Ma-build up ang muscles mo. Doon ako natuto sa kaibigan kong general. So ngayon, 1 cup of rice lang ako per meal. Tapos hindi na yung 3 meals a day ako kumakain. 2 meals na lang sa umaga. Lang ako yung sikwati o tablia. Okay. And by the way, meron pa. Ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo sa mga balitang ito? Nako po. O, kita nyo pa yung iba ha. Ito pa po yung mga balita po. Ito yung mga talagang naglalabasan. Ayan totoo ba ito? Ayan, mga kababayan ko. Ito na, ayan. Yung nagpakalat na babae, ayan, ginawa na ng kwento na siya ay may sakit na. Ganyan po. Yan po yung pinapakalat nila kay BBM, nakaratay, may stage 4 cancer. Ayan, eto, sabi naman dito mga kababayan, na maging presidente si Sara Duterte, mga tol. Kaya kung ano-ano pong mga eksena ang pinapakalat po nila sa harapan po ng publiko. Ayan, yung mga BBM vlogger, galit na. Sabi dito, grabe na, pinatay na fake news si BBM. May nagmamadali pumalit. Kumakalat kayo sa social media, ang balita umano'y may stage 4 cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Maraming nagulat pero ang tanong ng marami, saan nanggagaling ang balitang ito? May ebidensya ba o isa na namang fake news? Sa panahon ngayon, napakadaling magpakalat ang information, totoo man o hindi. Ang problema kapag kalusugan ng tao ang ginagamit sa politika, hindi na ito simpleng intriga lang. Maaring itong magdulot ng panik, kalituhan at maling pananaw ng publiko. Ayan mga kababayan ko. So, ibig sabihin, mga kababayan, huwag po tayo basta-basta na maniwala sa mga balitang ito. Kasi, sabi ko, gaya nga nasabi ko, kung hindi galing sa Net25, kung hindi galing sa SMNI, o maaring sa GMA7, maari. Ganito, pagka kasi legit, maaring magbalita sila ng totoo. Pero mas maniniwala tayo sa Net25 mga kababayan at SMNI kung may mga balitang ganito. Ang sipag ni BBM, the best president, kaya mahal ang Pilipino. Ayan, mga kababayan, mahal daw ng Pilipino si BBM. Totoo kaya na mahal siya ng mga Pilipino? Ayan Gaano ba katotoo ang kumakalat na balita na may stage 4 cancer si BBM? Ayan Mga kababayan, ano masasabi nyo? I-comment nyo po ang inyong mga komento
totoo ba na nasa St. Luke's ito? Kasi hindi raw makita si BBM sa mga vlog niya, sa mga interview. Diba? Kayo nang humusga. Pero para sa akin, ang bidyong ito na kumakalat, na sinasabi nila na may stage 4 cancer, fake news. Hindi pa pwedeng sabihin kumpirmado hanggat hindi nakikita sa mga legit na pahayagan. Okay? This is the Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Mag-iingat po tayo sa pagbabalita. Lalong-lalo na po sa mga ganitong balita, okay? Fake news po ito. Wala pa kasing legit na balita na lumalabas eh. Kaya salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po.